Okay, happy listening po sa ating lahat. Welcome po sa ating newest episode, 172. Kung di ako nagkakamali. Okay. Kung nagkamali ako, sorry. Last week, Sir John, yung spiritual gifts na pag-usapan natin. Di ba madaming mga spiritual gifts sa simbahan. Siyempre, ipinaliwanag natin doon na lahat dapat ng Kristiyano ay meron noon. Di ba? Kumbaga, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa iglesia. Bawat isang tao na member ng iglesia o ng church ng spiritual gift para, syempre, ang main purpose nun, syempre, ma-edify yung body. Hindi para ipagyabang. Yes. Di ba? So, pwede daw kasi na spiritually gifted tayo. Okay. Pero, hindi tayo spiritually mature. Oo. So, hindi natin ginagamit siya for the edification of the body. Yeah. Diba? Pwedeng para ipagyabang mo, para ipamukha mo na magaling ka, o diba? Para kumita ng pera. Yeah. Pwedeng para sumikat. Okay. Maraming ganun. Ngayon, may mga preacher na sumisikat, hindi naman po kami doon. Hindi naman tayo against. Lalo na kung yung naging famous siya na wala naman siyang ginawang unbiblical. Yes. 'Di ba? Yes. Pero syempre, alam naman natin yung iba kasi karamihan din sa mga preachers. Okay. Lalo na ngayon, sa kagustuhan nilang sumikat o makilala or maging relevant sa pangalan ng Panginoon. Okay. Di ba syempre gusto nila yan. Gusto naman nila yan. Ay hindi na nila ginagamit, gumagamit na sila ng mga hindi maka-Diyos na pamamaraan. Okay. Mga worldly ways. Yung madalas mo sinasabi, sir, di ba? If kapag yung tao na gusto mong i-convert is ginamit mo is yung worldly na pamamaraan, you have to continue doing that to keep them, di ba? Para ma-entertain sila. So, madaming mga gimmick, ganon. Nabasa ko lang din yun. Pero hindi namin ito sinasabi nang labas kami dun sa sitwasyon sapagkat kami din before, ako personally, subscribe ako sa ganong ideya. Di ba? Na kailangan magpa-event tayo, syempre, para kailangan kapag mag-win ka ng souls, yung mga leaders ng di ba? Para doon muna kumagat. Para pababa. So, pwede naman mag-leadership training tayo sa mga school. Tapos saka mo budburan ng mga verse. At saka mo biglang i-win sa di ba? Mga ganun di ba? Ng mga ways. Medyo deceptive yung atake mo, di ba? So, siyempre, natutunan natin na hindi pala binibless ng Diyos yung ganung pamamaraan. Sapagkat yung foolishness ng pag-preach natin dun sa cross, yun yun yung binless ni God nakapamaraanan. Yes. Parang sinabi din ni Paul, di ba? Na hindi naman sa kanyang katalinuhan. Matalino si Paul, di ba? Kung meron siguro isa sa mga matalino talaga sa mga apostol, baka nga si Paul yun. Paul nga yun. Oo, kumpara sa mga, hindi naman natin minamalit yung mga fisherman. Pero ikumpara mo sa ganung aspeto, lamang na lamang si Pablo. Pero hindi yun yung ginamit niyang avenue o way para makawin ng tao. Diba? Kundi yung foolishness ng gospel. Ngayon, doon sa spiritual gifts, marami sir Diba? Inisa-isa natin yun. Yung mga gifts ng tongues. Diba? Malinaw naman kung ano yun. Balikan nyo na lang. Baka nalilito kayo. Diba? Marami. Gift of giving. Tapos yung faith. Ano pa ba natatandaan mo sir? Yung gift ng tawag dito, teaching, preaching. Preaching din. Ayan. Actually sa mga yung admin din di ba? Kasama din naman. Gift in tongues and interpretation ng tongues. Ayan. Oo. Basta ang point lang doon is kailangan gamitin natin yun para ma-edify yung church. Hindi pang makasariling interest. Okay, sige. Punta na tayo. 1 Corinthians 12:12. Okay, hanggang 14. Si Christ ay parang isang katawan na maraming parts. Kahit maraming parte ang katawan, iisang katawan pa rin yan. Ganon din tayong lahat, mapa Jews o Gentiles, mapa alipin o malaya,
binaptize tayo ng Espiritu para maging isang katawan. Okay. At pinainom tayong lahat sa iisang Espiritu. Okay. Kahit hindi iisang parte lang ang bumubuo sa katawan, maraming parte yun. Yes. Okay? So, dito, parang may analogy. Okay. Ang analogy ay parts ng body. Body. Okay. Which is very basic kung Christian ka. Madalas nasasabi, body of Christ. Parte daw tayo ng mga katawan. Una sa lahat, i-correct natin yung thought na hindi ang goal ay maging united tayo. Okay? Kundi yung unity sa body should be recognized. Kasi kung ang goal lang natin is maging united pero united tayo in error, hindi rin naman nakaka-glorify. Safe bang sabihin na byproduct yung unity? Safe na sabihin na byproduct yung unity if isa tayo sa espiritu at katotohanan. Kumbaga darating siya. No? Siyempre, natural. Kung isa kayo ng goal, di ba? Isa kayo ng gustong gawin. Yes. Kung isa kayo na gusto nyo mag-deny pareho, gusto nyo mag-submit kay God, di may unity doon. Merong unity doon. Kasi, hindi mo kailangan ipilit, no? Yes, yung isa talaga magsisik na ma-restore yung relationship. Yung isa din, ganun. Doesn't matter kung sino yung mas mali o mas tama doon sa situation. Ngayon sa church na nakikita natin realidad is meron mga disunity. Tama ba? Yes. Disunity. May term na gano'n, ano? Okay. Pwede naman. Hindi, gets naman yung point ko. Basta merong gano'n, ano? May division. Dahil dalawa division ka. Division. Okay. Ano yung kadalasan na nakikita po natin na dahilan sa isang simbahan na nagkakaroon ng division? Siyempre yung... Realidad to nang nangyayari. Siyempre... Hidwaan. Personal na hidwaan. Yeah. O kaya naman is magkaiba ng interpretation. Okay. Doon sa scripture. Pwede kasi ganun eh. Oo, tama. Or it can be political. Paano yun, sir? Kunyari magkaiba ng interpretation. Meron ba dong tama talaga? O pare silang mali? Kasi sinasabi nila, di ba kadalasan isa lang ang Diyos, marami-rami lang interpretasyon. Kaya wag na kayo mag-away, magmahalan na lang kayo. Dismissive yung ganun kasi tono. Ibig sabihin, hindi kinonsult talaga yung Bible kapag... kasi pwede naman na doon sa may isang tama eh. Pwede naman eh, di ba? Kung sakali. No, or pwedeng pareho kayong mali. Okay, pwede yun. Pero yung pareho kayong tama, make sure na walang conflict. Make sure na walang conflict. May sinabi si Kuya Joe minsan eh. It should not be a question of Calvinist or Arminian. Kasi both naman daw sila na they are trying talaga na mag-stand sa truth. So, ang point is, saang part ba talaga nag-i-stand sila the same or pareho yung dalawang dalawang group na yun. So hindi mahalaga kung Armenian ka or Calvinist. Ang mahalaga is disciple tayo. Diba, Sir John, may mga sekta-sekta pa sa relihiyon. Sa Christian, may mga Baptist. Sa Baptist, marami pang mga ano yan. May Southern Baptist, merong Bible Baptist. Methodista din. Meron ding mga ano. Sa Evangelicals din. Madami din. Pentecostal. Pentecostal. May mga ang dami. Lutheran. Di ba? Yes. At the end of the day, is kailangan yung mga essential doctrine and important practices sa loob ng church is na-obey. Ibig sabihin, napapahalagahan, na-value at na-obey. So, sa essential na mga doctrines na may kinalaman sa kung sino si God at ano yung salvation, hindi pwedeng magkakaiba doon. So, doon pa lang, pwedeng ma-divide sa error at sa truth. Kasi 'di ba may nakausap ako na nakwento ko naman sa iyo na galing nga siya sa isang Pentecostal charismatic na way of na doon siya nakakilala at akala niya is yun syempre yung way of worship, 'di ba? Yung conduct, 'di ba? So syempre pag nag-worship ka maingay, mga ganon, mga suot mo okay lang kahit ano, hindi binabawal, hindi mahigpit. Napunta siya sa isang conservative na Baptist na church. O 'di ba? So parang meron siyang shock ano. Doon nagkakaintindihan kami na parehas
kaming nasa Diyos. Yes. Although, magkaiba tayo ng practice sa mga nitty-gritty Yes. na mga bagay. Yun yung mga minsan. Ngayon, ang sinasabi ngayon naman natin, isang pertaining sa isang local church, yung disunity o yung division doon is paano sir i-deal kung merong dalawang o higit na interpretation sa isang sa Bible sa loob ng isang local church lang. Ang mahalaga is you should come and reason together. Kaya may council Kaya nga may council. So, kumbaga, bumabalik tayo dun sa kung ano ba ang interpretation ng Bible sa kanyang sarili. Kasi 'di ba nung nagkakagulo yung fellowship nila sa Acts, 'di ba? Yung mga Gentiles, sige ito na lang, yung sa immorality, yung sa dugo, yun nag-come up sila dun sa ganun ng which is ang problema. Tinake advantage naman yun ng ibang religious group na as if yun dapat na ang tawag dito practice ng lahat. Kumbaga yung espiritu hindi nakuha, yung letter lang For example, yung magkasama yung Greek at saka yung Jew at saka yung mga Gentile, sinabi doon yung huwag kumain ng dugo. Pero hindi naman yun kinuman doon sa mga purely Gentile na mga churches. So, ang nangyari doon na negative is that yun ginawang practice na, di ba sabi sa inyo, so mahalaga din na may proper hermeneutics, di ba? Yeah. Mahalaga din yung knowledge. Sana kasi makuha parang may naulinigan akong post na naulinigan tas post okay. na yung knowledge is yung nagpapasama pa daw sa tao. Kapag yung knowledge parang inaano nila, parang downplay nila. Okay. Pag yung knowledge is kinokos yung tao mag-puff up, kumbaga, pero totoo yun, di ba? Proud. Yes, because knowledge puffs up. Kung kinokos niya na maging proud yung isang tao, hindi nagiging maganda or biblical or spiritual yung paggamit ng knowledge. So, kumbaga, nagagamit siya sa pride. Pero, kapag ang paggamit naman ng knowledge is to rightly divide yung word, tama na gamitin yung knowledge. Kasi nag-i-start ang lahat sa knowledge and understanding ng word ni God. Kung hindi natin alam o nauunawaan yung word ni God, paano natin ma-obey? So, kumbaga, babalansin natin. And the balance should also be biblical. Yun. Kung i-shame natin yung tamang knowledge, parang sineshame na rin natin yung tamang understanding. Yung Diyos mismo. So, kumbaga, hindi natin totally dinidismiss na, matalino ka lang Hindi ganun. Ikaw din, nang didismiss at nang didiscriminate ka rin na ibang tao. Porkit mas marami siyang alam sa Bible. Ang sabi, marami ko alam sa Bible Hindi kasi sa talino yan. Di ba? Ganun no? Pag mabait ka, hindi kasi sa kabaitan niya. Ayan. Ang sinasabi ko na, ang tamang tao na magsabi ng ganun is yung tao na matalino. Tapos, saka niya sasabihin na, kunwari matalino yung nagsabi, pero hindi sa talino yan. So, kumbaga, pag yung matalino... Kasi galing na siya ron. Yes, exactly. Ang madalas kasi nangyayari, hindi kasi sa talino yan. Yun yung hindi ko sinilalahat, yun yung mga pagkakataon na sila mismo yung hindi nagbabasa ng Bible. Sila mismo yung tamad. Kumbaga, wala kang kay na sabihin yun kung ikaw mismo hindi ka nagpakita ng diligence. Hindi, naalala ko yun kasi nung college kami, di ba? Parang medyo nasa bingit kami ng bagsak. Okay. Tapos para pampalubag loob namin, hindi, yung mga sila Bill Gates, di naman graduate yan. Di ba? Parang gusto mong anihin yung sarili mo kasi, hindi naman graduate yan wala sa diploma. Okay, sige. Sir, teka lang. Binanggit mo na kasi nabasa ko na rin yung explanation beforehand ng about yan Una sa lahat, una sa lahat, hindi sila basta drop out na kasi engot sila. No. Okay. I-bust natin yung myth na ganun. Hindi sila drop out because pasaway sila or magaling. Kumbaga para sa kanila, hindi tamang, hindi nila pass. Hindi nila pass o para sa kanila, hindi man nabobore or parang hindi yun yung avenue nila. Okay? Hindi ako para rito, parang gano'n. Number 2, aralin mo yung background ng kanilang family. Okay? And number 3, yung mga connections nila. Talaga nga ba na sila is
from scratch sa lahat ng aspect. Oh, hindi. Kaya nga may narinig ako minsan na diploma ba o diskarte. Sasagot ko rin yung napanood ko na sagot. Same kami ng sagot. It should be both. Yung magkaroon ka ng, syempre mag-aaral ka. Okay? Why? Kasi pag nag-aral ka, alam mo din yung mga values ng majority ng mga tao na nakapag-aral. And karamihan sa mga consumers mo, mga nakapag-aral. Okay? Ngayon, based dun sa mga nakuha mo dun sa education system and values, makapag-formulate ka dun ng diskarte. So, ang tunay na humble na tao, they keep learning. So, diploma, tsaka diskarte. Why? Diploma, it opens more doors. Kasi nakikita mo yung need din ng education system, yung horizon ng mga nakapag-aral. So, kasama sila sa mga capture mo na audience. Ngayon, kung may diploma ka, wala kang diskarte, theoretical ka lang. Oo, yun yung problem. Oo, yun. Ngayon naman, kung puro diskarte ka lang, wala kang diploma, paano malalaman limited yung... ka, no? Limited ka rin. At saka, bulag ka din doon sa side ng mga nakapagtapos. So, kumbaga, me as an educator, syempre, ang iaano ko, magtapos kayo ng pag-aaral kasi much easier yung horizon ninyo. Pero pag sir, nasasabi mo ba sa mga estudyante mo na hindi porket nakapagtapos kayo is ganito, nasasabi mo ba? Yeah. Kahit yung mga matatalino, sinasabihan ko yes, kapag matalino kayo, madali kayo mapapasok sa work. Pero pag nasa work na kayo, hindi naman yung pagiging cum laude, magna cum laude o summa cum laude yung gagamitin nyo Kailangan nyo pakikipagkapwa-tao, pakikisama. Ang pangit kasi sa tao, parang gine-generalize nila yung mga nangyayari minsan. Kunyari, merong summa cum laude. Tapos, kita mo ito, summa cum laude, pero ngayon, hirap na hirap maghanap ng trabaho. Tapos, ang application nila doon, kaya hindi na dapat masyado mag-aral. Di ba? Nila may personification yung, na-justify nila yung gusto. Again, sa mga gustong mag-encourage, nag-encourage ka kasi narating mo yun. Okay? For example, kunwari, grace is just a number. Pero ang magsasabi halimbawa na grace is just a number is yung tao na laging bagsak, hindi disiplinado. Parang wala kang karapatan na ikaw yung magsabi nun. Pero kunwari, nagsabi nun, yung lagi perfect. Sasabihin mo dun sa tao na yun na huwag mo masyadong intindihan, grace is just a number. Merong yun. Kumbaga may bigat yun at may encouragement yun. Bakit? Hindi siya pabaya na nagsabi nun, pero siya mismo, hindi niya tinitignan ng mababa yung mga tao na mas mababa yung score kaysa sa nakuha niya. Isa pang nakikita ko. Kilala mo ba sir yung pintor ng Starry Night? Si Vincent van Gogh. Ayun. Di ba may mga abstract siyang gawa na parang hindi maganda? Pero kapag ginawa niya yun, ang taas nung tingin ng mga tao, abstract. Pero kaya niyang magpinta ng mga detalyado. Pero nagsawa siya doon, nag-ano siya sa abstract, bumalik siya sa abstract. Ngayon, kung yung isang tao na hindi sanay magpinta, kaya din niyang para doon sa abstract Yes. Kaya niyang gawin Yes. Pero walang value masyado. Kasi ang pagkakaiba nila, yung tao dumaan. Dumaan siya sa process. So, kumbaga, huwag tayong dismissive sa education. At then again, hindi lang education ang kailangan natin. Very important na yung diskarte and discipline sa buhay is... Nakikita mo pala yun, ano? Nakikita ko yun. Ngayon sa Biblia, ganun din. Mahalaga din na mag-aaral, syempre. Very much important na mag-aaral. Katulad nga nung sa Berea. Oo. Kaya yung mga ibang tao naman dyan, huwag nyo namang awayin yung mga nag-aaral. Oo. Huwag nyo namang awayin sabihin na, oy, talino lang yan. Iba pa rin yung pagmamahal, yung compassion. Kunwari, gagamitin mo yung pagmamahal or compassion para pagtakpan. Para pagtakpan yung katamaran sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag naman. Huwag naman. Why? Even yung mga hindi Christian at sabihin natin hindi naniniwala sa Diyos, yung iba dyan, even in my own experience na nakasalamuha ako sa school and sa ibang bansa, most of them if not all, most of them, mataas ang moral compass, tsaka mababait, at tsaka very helpful sa community. Sa mga na-experience at na-encounter ko,
Now, you would just say na, hindi, basta mapagmahal lang. Hindi, kaya din nilang gawin yun eh. What is your difference with them? Oh. Kumbaga, huling example na to, biblical naman to. Si Solomon, narating na niya lahat bago niya sabihin na everything is meaningless. Hindi yung nagsisimula ka pa na sabihin mo, ay hindi, everything is meaningless. Paano mo nasabi? Wala kang resibo. Yun. Pero yung din naman po, yung opposite is also true. Yes. Na, kunyari, knowledgeable ka pero hindi mo ginagamit for edification ng body, just to look down on others. So, naging liability pa yung knowledge mo. At yun yung mga typical na karamihan ng mga Pariseyo. Yes. Diba? Para nagburo ka lang ng knowledge. Pero hindi naman, porkit ikaw ay nag-aaral, tapos babrandan ka ng Pariseyo na negative yung dating, hindi naman din pwedeng gamitin yun. Yeah, exactly. So, mahalaga, mag-aaral tayo ng Biblia, tapos mabait ka pa. Yeah. Maganda pa yung karakter mo. Yeah. Diba? Ganun sana. Ngayon, in this same passage, binanggit yung about sa baptism. Ay, talaga. Ang baptism Baptize ay... tayo ng Espiritu eh. Okay. Yung baptism, hindi siya parang initiation ceremony. Kundi yung baptism ay pagpapakita na tayo is ma-immerse o maging bahagi ng katawan ni Kristo. Kasi para bang ang inaano natin dito, di ba kailangan magpa-water baptize? That is just the ceremony. Pero take note na hindi water baptism ang ginamit dito ni Paul. Ang ginamit dito ni Paul is baptize in spirit. So ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Meron bang yun, sir? Parang iba. Magkaiba ba yan? Yung water baptism, inilubog ka sa tubig. Okay, symbolical. Pero mahalaga pa rin yan. Yes, mahalaga. Kasi yun nga yung act of obedience natin. Yung una, no? To be, ang tawag dito, to be recognized na tayo is part ng church. Ano sinasabi natin, sir, kapag minabautismo natin yung isang kapatid? Sa local church natin, tinatanong natin sila if nananampalataya ba sila kay Jesus, nananampalataya ba sila sa Diyos. Pangalawa is tinatanong natin sila kung nagre-repent ba sila. At patuloy pa magre-repent. And pangatlo, since ikaw is ipinapanganak sa iglesia, inaalaw mo ba na makasalamuha mo yung body ng church para ikaw is ma-encourage, ma-remind, ma-discipline, ma-correct if kinakailangan. So bakit ganun yung whole package? Because sa mga susunod na mga kabanata at araw, may encounter uli nila yun eh. Sino nga ba si Christ? I-examine nila yung sarili nila if nasa faith ba sila. Pangalawa, patuloy ba silang nagre-repent, nag-o-obey? And pangatlo, may mga time na kailangan natin encouragement. May mga time na may mga mali sa atin na hindi natin nakikita. Kailangan ng reminder and correction. Yun yung reason bakit yung tatlo na yun sa pagbabaptize pa lang pinapaalala. Ngayon, nagtataka ko, bakit yung mga kasama, yung ibang kasama, para bang ayaw na ako correct? Nung nagpabaptize, yun yung unang agreement na sinasabi. Tingin mo, sir, hindi kaya sa tao na nagko-correct? Sige, given na yung tao yung nagko-correct. Hindi, kumbaga ayaw nila yung taong nagko-correct. Walang problema kung preference nila. Kaso nga lang, inaralan natin na wag daw ganun. Oo nga. Diba? Pero sige, sabihin na natin, kung sabihin ma'am natin na, sige, okay. Sige, pagbigyan. Noong maganda at gusto nila yung approach ng taong kausap nila, may nagbago ba? Ngayon, kung wala din, time and time again, ang lagi natin sinasabi, it is no longer about the approach. Hindi na sa style. Kumbaga yung attitude ng tao, whatever kung anong approach yung gamitin sa kanila. And even si Charles Spurgeon, sinasabi niya na yun na bihira siya makarinig ng tao na nagrereklamo dun sa approach ng pagpipreach kung siya ay totoong Christian. Whether hard or soft yung pagde-deliver, kung ikaw, boy, espiritu mo, at alam mo na word ni God yung sinasabi, hindi yung approach na nakikita mo. Ang nakikita mo, ano ba yung sinasabi ng Biblia? Maganda sanang heart yung sa bawat preaching, sa bawat reminder, ay, ano kaya ang magandang ipag-repent? Diba? Yeah, o kaya diba magandang tanggalin ko sa buhay ko? Yung isang prayer na shinare ni diba? Ni Zach Punin. Lord, ayoko na makakita at mapuna yung mali ng ibang tao. Gusto ko ipakita mo sa akin kung ano yung pagkukulang ko at pagkakamali ko. Kasi
kung yung sa iba, hindi ako magbabago eh. Pero kung yung sa akin, yung paunawa, mapakita. Kadalasan sir, kapag may nakokorek ka, no, tayo, bakit ikaw? Di ba ganun? Bakit siya? Ang tanong ko lang sa mga ganon is, nakasalalay ba sa pagbabago ng ibang tao yung pagsisimula nating magbago? Yun din. Kung yung tao na kausap mo ay mataba, tapos sinasabihan ka na magpapayat, hihintay mo ba munang siya'y pumayat bago ka magpapayat? So, hindi dapat gano'n. Though ang ideal is tayo, bago mag-correct, is punasan muna natin yung dungis sa ating sarili para mas makita natin dungis ng ibang tao. Pero it doesn't change the fact na tama yung sinasabi niya. Yeah. Diba? Kaya pag may hindi ka magbe-benefit kapag gano'n, ano? Hindi ka mag-grow. Yeah, kaya pag ko na may blame mo iba. Ano tawag doon? Blame shifting. Nire-reflect mo. Nire-deflect. Nire-repel. Oo, repel. Ngayon, wala siyang pinagkaiba doon sa... Parang Pokemon, ano? Wala siyang pinagkaiba doon sa tao na sinusumbong yung classmate niya. Tapos, nanangongopya. Tapos sabi nung nasumbong, sip-sip po yan eh. O sige, ibang issue yung pagiging sip-sip niya. Ang tanong muna, nangopya ka ba talaga? Kung na sinabi mo, yes, irrelevant kung sip-sip ba or ano yung intention na nagsumbong sa'yo. Kahit sip-sip siya, nangopya ka pa rin. Nangopya ka pa rin. Yun yung kailangan natin makita. Yun yung issue doon. Ito yung issue doon. Ngayon, ang binabanggit pa dito, isang body. Ngayon, dahil maraming members, ibig sabihin, maraming functions, may magkakaiba tayong role or part, kaya hindi kailangan magkompetensya. Also, sabi dito, whether Jew or Greek, slave or free. Ibig sabihin, halo-halo na at sa sobrang iisa ng ating katawan, wala nang distinction. Kung tayo ba'y mayaman, mahirap, babae, lalaki, ala ng distinction dun sa body ni Christ, dun sa mga functions na kailangan nating i-contribute dun sa church. O, kaya tayo ay one in body. Sige, 15 to 20. Kahit sabihin ng paa, hindi ako kamay. Kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin na hindi na siya part ng katawan. Okay. Kahit sabihin ng tenga, hindi naman ako mata. Kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin na hindi na siya part ng katawan. Kung puro mata lang ang buong katawan, paano yun makakarinig? At kung puro tenga lang, paano yun makakaamoy? Yes. Pero nilagay ng Diyos ang iba't ibang parte ng katawan sa paraan na gusto niya. Kung pare-pareho ang lahat ng parte, hindi yan katawan. Okay. Ang totoo niyan, maraming parte pero iisa ang katawan. May iba ng function. Ito, ni-remind ni Paul yung mga taga-Corinth para ipakita na, ngayon, kunwari, sa tingin mo, parang feeling mo hindi ka included dun sa church na yun kasi ito lang ginagawa mo. Ina-encourage tayo ni Paul na wag nating isipin yun. Kasi hindi pwedeng sabihin nung preacher dun sa nag-aayos na upuan na, kahit wala ka naman tatakbo tong church na to . Salamat nga dun sa nag-aayos na upuan kasi hindi naiintindihan nung share. Tama na, nagpipreach. Tagaluto lang naman kayo ng pagkain . Kami, prayer ministry . Salamat dun sa nagluluto ng pagkain kasi kung wala nagluluto ng pagkain at napakaaga ng service, gutom pa yung iba, paano mapupunan yung tiyan noong mga nagugutom na kapatiran? Meron kasing sikat na mga gawain Okay. No. Actually, minsan masyado nating na-highlight yung mas sikat or mas prestigious o mas nakikitang gawain. Hindi natin minsan namamalayan na yung ibang hindi nakikita, baka nga mas mahalaga pa. Sample, yung puso, yung utak, yung atay, balon-balunan, yung tiyan. Hindi naman nakikita yung mga yan Sa labas, di ba? Pero subukan mong tanggalin yan. Magpa-function ba ng maayos yung bibig, yung kamay, yung kumpas? Ala din. So, ibig sabihin, si God, binibigyan niya ng honor yung tawag dito, less honorable ang sa mata ng tao. Tapos, kumbaga, pinapantay din niya or sabihin natin na binibigyan ng ibang avenue yung mga sobra naman na pupuri. Pero, hindi naman dapat ganun kataas yung esteem. Pero ang pinapoint out lang dito, magkakaiba tayo ng roles and functions. However,
iisang body yung ine-edify natin. At iisang spirit yung nagbigay noong mga roles and functions na yun. Ngayon, kung feeling mo nga hindi ka included, tandaan mo na kunwari, yung paa, hindi mo pwede sabihin hindi mahalaga yung paa. Paano pag naglakad? Hindi mo pwede sabihin na hindi mo kailangan yung tenga. Paano ma-appreciate yung kagandahan ng music? Paano mo maririnig yung mga signals? Ngayon naman, may ibang tao naman na ini-exclude nila yung ibang tao. Yun. Yun nga yung sinasabi. Warning din naman yun na wag mayabang yung mga sabihin nating obvious na nakikita na diba, Sir body John, ng church. Nung sa dati nating simbahan, Okay. is part ako ng worship team. Okay. Diba? Worship team. Hindi, nag-oppose ako dun sa name eh. Sabi ko, wag po akong worship team kung pwede po. Music team na lang. Kasi parang nabibigyan kami ng esteem na kapag kantahan, worship. Paano yung media? Hindi ba sila worship? Pwede usher, hindi ba sila worship? Yung mga nag-aayos na pwede pastor, hindi ba nag-worship? Hindi ba ganun? Hindi kasi late na dumarating yung pastor eh. Okay. Last song na dadating. Hindi nag-worship to. Kasi last song lang. Kaya tuloy kapag nag-preach siya, wala din yung music. Kaya tandaan natin that praise and worship is not simply singing of the song. Praise and worship is you living your life as a living sacrifice. Ang point lang nun, ayoko lang ilagay sa pedestal yung worship team kasi ang daming chismis eh. Ang daming chismis na si Satan, dating musician. Hindi mo naman masasabi na always sabihin na nagsishare music team lang daw yung nagsishare ng pulpit dun sa diba? Sa pastor. Ba't may mga ganun? Diba? Parang esteem masyado yun. Basta. Sige sila yung nagpo-flow, diba? Hearts, diba? Ganito lang kasi yan. Meron nagdidilig, merong nagbubungkal, may nagtatanim. Pero si God pa rin ang nagkukos ng growth. So, kaya nag-oppose nga ako doon na kung pwede po, worship team na lang lahat ng ministry. Tsaka matakot ka kapag ine-esteem ka ng mga tao. Oo din. Diba? Kasi, yung temptation sa pride, yung temptation sa undue honor na hindi naman saka baka masanay ka rin. Baka malango ka sa papuri na ibang tao. Yun. In short, everybody has something but nobody has everything. Okay. Kaya tayo, wag tayong mayabang. Nagko-compliment. Wag din natin minamaliit yung ibang tao at wag din nating ine-exclude yung sarili natin. Yun. Ngayon, teka lang may mahalaga dito eh. Ay, second part pala. Sige, 21 to 26. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Okay. At hindi rin pwedeng sabihin ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Okay. Ang totoo niyan, yung parang mahihinang parte ng katawan, yun pa ang talagang kailangan. Puso. At yung mga parte ng katawan na feeling natin hindi masyadong mahalaga, yun pa ang binibigyan natin ng ekstrang pag-aalaga. At yung mga parteng di masyadong maganda, yun ang iniingatang mabuti. Pero yung mga natural ng maganda, hindi na kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Inaayos ng Diyos ang katawan para mas mabigyan ng halaga ang mga parte ng katawan na mukhang hindi importante. Ginawa niya to para di magkawatak-watak ang katawan. Yes. Instead, maging concerned ang bawat parte sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang parte ng katawan, nasasaktan din ng lahat. Kung napupuri ang isang parte, nagsasaya ang lahat. Okay. Meron nga kasabihan, ang sakit ng kalingkingan is ramdam ng buong katawan. Hindi, nakanto kasi kaya masakit. Di ba pasayin mo, natuhod may kanto nung lamesa o kaya kanto ng higaan, masakit, di ba? O nasiko mo. O kaya yung hinliliit mo. Pwedeng sabihin na, pwede man ako mabuhay ng walang hinliliit. Pero kapag napingas yan at sumakit yan, di ba minsan, di tayo makalakad na maayos. Yung sumakit nga lang ngipin mo di ba hindi ka mapag-concentrate ng maayos? Absent ka pa. So, huwag nating minamaliit yung ibang
part or ibang members ng church. Ano ba kadalasan minamaliit natin sa katawan natin? O de yun nga, yung kunwari, daliri, yung kuko. O pero pansinin mo, Diba? yung kuko nga, di ba? May nililinis pa yan, minamanicure pa. Yun yan daw. Pero Sa church. sa church, yung mga hindi gano'n nakikita, yung mga nag-uurong, mga nagwawalis, mga nagsiset up ng gamit sa church para maayos yung upuan ng mga a-attend. Bagay, oo. Hindi ka napapansin yun, di ba? Pero kung Aftercare, o pati aftercare, mga naglilinis. Yung mga, kahit yung mga nagpa-follow up hindi naman masyado napapansin eh. Ang madalas na Hindi kasi napapansin, mainstream, ano? madalas napapansin yung nagpipreach, Yan, pipreach. yung kumakanta. Ayan. Tapos yung sabihin natin na laging humaharap sa church, kunwari, announcements, ganyan. Mga leaders. Mga leaders. Pero hindi natin napapansin na hindi lang yon ang church. May iba pang mga part na kailangan nating i-recognize. Ayun. Kasi kung wala yung mga bagay na yun, hindi magiging smooth yung service, hindi magiging smooth sabihin natin yung church kasi alam mo yung may lacking, may mga gaps na kailangan ma-fill eh. Saka kanya nakikita na natin ngayon sa simbahan natin na may mga talagang gift na binigay si God sa certain people. Yes. Na ako, di ko kaya. Sila, kaya na yun. Kaya. Yung sa pagluluto nga. Ako, ayoko admin eh. Ayoko din actually. Yung ayusin mo lahat, di ba? Pero kunwari may mga lacking at kaya namang gawin, sige. Kunwari, ang medyo kaya ko kasi, yung routinary na ginagawa. Pang ano talaga, ano? Bagay sa'yo yung mga ganun na routine. Though, hindi kasi hard ako sa sarili ko pagdating sa gusto ko ma-remind yung ganito, ganyan. Tsaka pag nangako kasi, kunwari may sinabi ko, gusto ko tututuhanin. Ayoko nung mga, kape tayo minsan na. Sige, kape tayo sa Friday. Ha? Hindi, mema ko lang yun. Yeah. Diba? Sa ibang tao, parang wala lang yun. Para bang buka lang ng bibig o labi. Parang kain, parang ganun. Pero, hindi dapat ganun. Kunwari, nag-aya ka, talagang nasa heart mo na gagawin mo yung bagay na yun. Hindi yung pabalat bunga lang o may masabi lang. Sana in the first place, hindi mo inaya magkape na minsan kape tayo pero hindi na sila magkakape magpakailanman. Amen. Iwasan natin yung mga idle na salita na ganun. Ano lang sasabihin ko? Nice to meet you. Tahimik mo na lang. Every idle word na lumabas sa bibig mo. Kamusta? Meron akong natutunan eh. Pag, di ba, kapag kamusta, okay lang. Laging ganun yung sagot. Ano yung sa TikTok? Pag tinanong ka, kamusta? I'm okay, I'm fine. Kinchana. Alam mo yan? Hindi. Pero may tinanong ako, okay lang daw siya. Ano yung okay mo? Okay na? Hindi, okay talaga ako. O okay na, sakto lang. O okay na, okay lang ako para wag mo na akong tanungin pa. Alin doon? So, ibig sabihin, wala tayong nakuha na anything about doon sa salitang okay. Tapos na, yan na. So, hindi siya dapat ganun. Paano ka magdodraw ng relationship kapag gano'n? Ngayon, may paalala si Charles Spurgeon dito. Nais niya na ang bawat miyembro ng iglesia ay mga manggagawa. Huwag daw tayong mga drones. Ano yung mga drones? Yung parang mga masid-masid lang, ganon-ganon. Drones? Yeah. Kung meron sa inyo na gustong uminom at kumain at walang gagawin, paalala natin na may ibang mga lugar na pwedeng gawin yon, hindi sa loob na simbahan. Instead, ang gawin natin, yung mga bakanting upuan na yan, mag-win daw tayo, mag-share daw tayo sa mga lost para sila is madala natin sa community ng church. Okay. Ang bawat Kristiyano daw ay hindi ang Christian daw na hindi bubuyog ay putakte. Wasp. Wasp. Kasi ang bee worker, nagko-contribute siya, di ba, sa colony nila. Hindi daw wasp na nagbibuild ng sariling kingdom, na naninira pa, ganyan. Kaya, Jollibee pala. Eto, tanungin natin yung sarili natin, nagko-contribute ba tayo sa church o pinakikinabangan natin yung church?
Hindi, let's be honest with that. Ang masakit din is, nagtatago tayo sa mga activities ng church pero ayaw nating i-confront yung ating sarili regarding sa ano ba yung mga bagay na dapat natin ipag-repent. Kasi may mga ganitong cases, sobrang sipag sa church, linis, ganyan. De syempre, pag may nakakita, sabi napakasipag naman to, Christian na to. Hindi natin alam yung heart. Baka naman ang heart, kaya nagsisipag, ayaw makipag-sharing, ayaw makipag-fellowship, umiiwas sa pakikipag-usap para hindi matanong. Pagka ganun, hindi naging... Niya yun, pag ganun, medyo hindi nagiging spiritual or sabihin natin na... Facade lang. Oo. Careful din tayo sa ganun na pagtulong. Pwede extreme na busy ka, pero hindi ka productive. Hindi ka rin nagko-contribute sa body ng church. Sa bandang dulo, ang talo doon, ikaw. Why? Because nag-avoid ka ng correction, nag-avoid ka ng reminder, hindi ka nag-grow. Tama. Ngayon sabi dito, ang pinakamapang-away na tao is yung tao na useless or hindi nagko-contribute. Totoo naman, ala kang ginagawa eh. So kapag wala kang ginagawa ka, namumuna ka ng ibang tao. Sa opisina, totoo rin yan. O, di ba? Mareklamo pa. Yan. Tapos ang madalas daw na taong pinakamasaya, sila daw yung peacemaker. Yung tao daw na gumagawa ng madami kay Christ, sila yung mga tao na hindi naman nagrereklamo dun sa mga responsibility na binibigay sa kanya ng Diyos kasi masaya siyang ginagawa yun. May kwento ko lang nung punta kami ng SNR, dito ko na-realize na hindi lahat pala ng tumatanda, tumatanda in maturity. Okay. Then nasa SNR, nakapila kami, Siyempre, gusto ko magpa-discount. PWD naman ako, karapatan ko rin naman. Tama. May 3 buntes sa harap ko, tapos pumila ako. So, sa PWD naman, or sa priority lane, sorry. Paresyon. Elders, PWD tsaka pregnant. Okay. So may 3 na nasa unahan ko. Buntis. Tapos sumunod ako. Tapos may matanda sa likod ko. Yung busta ng busta. Pagkapila pa lang, ang dami na sinasabi. Napakatagal naman yung ganyan-ganyan. Napaka bla bla bla. Di ako naman umingiti lang ako. Iniisip ko kung paunahin ko eh. Kaya nga lang, ang nag-ano sa akin ng time na yun, pag pinauna ko to, Garaming gagaya. hindi yun eh. Hindi niya malalaman yung mali niyang attitude eh. Ngayon, anong nangyari? Ngiti-ngiti lang ako. Ang lagi niya nirereklamo, ang tagal-tagal naman niya, more than 5 minutes siyang pumipila na yan. Ngayon, narinig na nila Toby tsaka Labray, kinakalabit ako. Ako na bago giti-giti lang. Ngayon, nung ako na yung umorder, tapos na ako. Hinihintay ko na lang na ibigay, siya na yung sumunod. Ang reklamo niya agad, hindi na pigil ang sarili niya dahil mula nung pumila hanggang dumating doon, reklamo eh. Ano ba nangyari sa priority lane niyo? Bakit pati kabataan pumipila? Kang ganun no matandang tatay kanong... Ilang taon na kayo? Mga 70 ka na? Mga siguro 60 plus. Kang ganun no cashier tsaka no manager. Opo, tama naman po, priority lane, alam po problema. Bakit pati kabataan pumipila na dito? Siyempre ako naman, tinake ko yun as compliment. Pero para mayari nila yung issue, kasi parang pinagagalitan niya yung mga cashier. Nagsalita na ako. Tay, PWD din po. PWD po ako. Alam mo kung ano sagot niya? Ay, ganun ba? So, anong lesson? Hindi halata. Hindi, ang lesson doon is, you see, kapag entitled ka sa kung sino ka, ang dami mo sinasabi. Pero kunwari is, alam mo yung status mo, alam mo yung function mo, alam mo yung part dun sa community na hindi lang ikaw ang tao sa church. Mas iisipin mo yung ibang tao kaysa dun sa sarili mo. Ngayon naman talaga, sir, ang sistema sa simbahan. Hindi mo i-esteem yung sarili mo. Laging iba. Alam mo, ang nasabi ko na lang noon, Lord, sana po pag tumanda ako, huwag mong ialis yung grace sa buhay ko na huwag ako maging ganun. Na pag tumanda ako, reklamador na rin ako na, patagal naman yan, ganyan-ganyan. Sana hindi. Kasi habang tumatanda tayo kay Christ, mas lalo nating
nararamdaman yung kasiyahan and enjoyment ng buhay. Kasi parang napaka-bitter ng ganun tao na lahat na lang nireklamo. Paunahin ko talaga siya eh. Kaya nga lang, ang nag-steer sa spirit ko noon is, hindi na malalaman eh. Kung ano yung totoo eh. Sa ano din, sa opisina din, kahit mga may edad na. Para lang silang para lang silang mga bata na lumaki. Di ba, pag bata, merong nabigyan ng candy, magagalit yung isa, bakit siya meron? Lumaki lang, nag-iba lang, hindi na candy ngayon, syempre. Iba na. Pero ganun lang din. Lagi sa atin tinuturo na i-respect natin at i-honor natin yung mga nakatatanda sa atin. Hindi ako against doon. Sa part naman na nakatatanda, pasensya na po, maging ehemplo po tayo na yung mga bata na rumerespeto sa atin, tayo ay maging halimbawa na tayo din is marunong rumespeto. Tingalain ka, no? Ng mga kabataan. Irespeto ka, hindi na maging entitled ka na, oy, respeto nyo ako. Hindi siya ganun. Remember, ang commandment ni God, pag ganun, palabas. Hindi pa kabig. Respeto nyo ako. Matanda ako. Kaya ang turo ko sa mga students sa may subject of personality development hindi ko ituturo na respect is earned before given. Hindi ko ituturo yun. Hindi ko rin ituturo na irespeto nyo muna yung tao bago kayo irespeto. Hindi rin yun yung ituturo ko. Ang ituturo ko is, di ba, mga edukado tayo. Regardless kung karespeto yung tao o hindi yun about sa kanila. About yun sa inyo. Edukado ka, marunong ka na respeto, bigay mo. Period. Meron bang dito, condition na karespeto sila o hindi? Wala, sir. Sino ang focus dito? Kayo. So, yun nakasalalay. Oo. So, pagrespeto mo, is because sa nature mo na edukado ko, marunong ako umunawa, so I respect. Yun na lang. Hindi para mag-reciprocate. Hindi para mag-reciprocate. Ngayon, kung lahat ng tao ganon, kaayos ng mundo, di ba? Respetuhan. Hindi nga. Dahil nga, there are some, katulad na sasabi dito, proud and entitled. Pagka ganun, lalayuan tayo ng ibang dapat pansinin ako. Dapat pagsilbihan ako. Hindi puro diba? ako. Puro ganun. Dapat intindihin ako. Whatever you do to the least, di ba ginawa natin kay Christ? So, kung... Ano ginagawa mo sa iyong kapatid? Yes, balas. Ginagawa mo sa akin. Okay. 27 to 31. Last na pala eh. Last na pala. Kayong lahat ang iisang katawan ni Christ at parte ng katawan ang bawat isa sa inyo. Sa church nilagay ng Diyos sa tamang ayos ang lahat. Pinili niya una ang mga apostles, pangalawang mga propeta, at pangatlo ang mga teachers, tapos mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tumutulong sa ibang tao, mga leader, at mga nag-i-speak in tongues. Hindi naman lahat apostles o prophets o teachers, di ba? Hindi lahat may kapangyarihang gumawa ng himala, magpagaling ng may sakit, o kaya naman ay mag-speak in tongues o mag-explain ng mga sinabi ng nag-speak in tongues. Pero gustuhin nyong mabuti na magkaroon ng mga mahalagang gifts. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang the best sa lahat. Okay. Here... 13 na yun. Ito na maganda, Love na yata ito. Love na yan. Maganda ito. Discuss ko sa waso dati ko rin kanina na yung context dito ng love nung binanggit sa Corinthians, hindi naman siya necessarily sa romantic or husband and wife. Though, pwede naman. Masasaklaw yun, pero wag natin... focus. Di ba i-romanticize? Wag natin i-romanticize na ang focus nun is romantic love. Hindi. Kapag nalaman nila na ganito nagkakagulo yung Corinthians, tsaka isinare ni Paul yun, maintindihan nila na that is about brotherly love. Now, sige, saysay natin. Parang ang babaw pa nga ng romantic love eh. Exactly. Sobrang babaw na pa lang yung desire, yung opposite sex. However, habang tumatanda tayo, medyo parang ang babaw niya, yung attraction lang, However, marami sa atin, even Christians, and even sa ibang denominations, sobrang taas ng esteem sa ganung bagay na as if ang pinakamataas na relationship dito sa mundo pero may Japan, di ba? Hindi naman yun yung parang focus. Hindi nga. So, ang sa kanila is yung honor and integrity. Parang stoic ang dating nila, Kaya nga lang, nag-backfire sa iba yon sa kanilang culture.
Ngayon sabi dito, tawag dito, may mga iba't ibang mga binanggit dito. Gifts. Lahat ba ay apostle? Okay. Though sabihin natin na may mga ambassadors pa rin ngayon, pero yung mga original na apostle na yung authority nila, wala na yun. Yung original na mga apostle, hindi na of same authority yung mga, kung meron man na mga special ambassador ngayon, hindi na katulad nung authority ng mga apostles noon. Parang ang hirap na ilinya sa kanila, no? Yeah. Kasi dun sa Revelations, yung New Jerusalem nakalagay dun yung 12 apostles sa diba? gate yata Oo. Wala nga namang may 13, 14, 15. 12 na may nilagay. May debate pa kung sino yun. Si Paul kaya yun o si ano? Si Matthias. Doesn't matter. Ang mahalaga, pareho silang ginamit ng Diyos. As for us, ang goal natin, maging katulad nila na disciple ng Diyos. Prophet. Sabi nila. Pero ngayon, sir, meron ako mga nakikitang ibang mga church na may tumatawag na apostol. Nakakatakot kasi yun. Kasi, sige, provided, Sino nagsabi, di ba? Ako naman kasi hindi ako 100% cessationist na wala nang ganon. Na totally wala na yung ganitong gifts. Pero very cautious ka. Very cautious din naman ako na sabihin na hindi, marami pa rin ganyan. Kasi, yung explosive talaga na naglitawan yung ganong gifts is nung time ng Moses, Elijah, at saka ng New Testament. Yung tatlong bagay na yun. Ako, I believe that. Kaya, though may ginagamit tayong material, syempre, hindi ko tinitake na lahat ng sinasabi ng isang particular material kasi commentary din ito, is agree ako. Kaya nga nagbabasa din tayo ng mga ibang materials. We can agree to disagree. And also we pray. Pero agree ako dun sa part na hindi na kasing explosive noong before. Pero hindi ko dinidiscount na yes, si God is gumagawa pa rin naman talaga ng miracles. Undocumented lang yung iba. Totoo. Ako niniwala ako doon. At kayang bumuhay pa rin ng patay ni God kung gugustuhin niya. Anytime, kahit hindi pa siya sabihin natin na yung sa second coming ba. Yun. Possible yun. Kaya nga lang, halimbawa, maging careful tayo if tatawagin natin sarili nating apostle o kaya prophet. Kasi kung tatawagin natin sarili nating apostle or prophet, ibibigay sa atin yung standard kung paano itrato ang isang prophet. Sample itong prophet dito. Ang sabi dito, if meron man na mag-claim ng title na prophet today, let them be held accountable with the standard of a prophet. 100% accuracy. Deuteronomy 18:20-22. Na kapag may prophecy ka na hindi nagkatotoo, dapat batuhin ka hanggang mamatay. If talagang ipipilit mo na ikaw ay isang prophet. Pagka puro parang hula-hula lang. Pagka ganon, general pagka ganon, magkakaroon ng fear yung tao na gumamit ng mga ganun-ganon title for just their own selfish reason. Minsan kasi hibang lang Hibang lang. Minsan. Di ba nga meron nga appointed appointed son of God. Kaso yun May mga kumampi sa kanya na senator na i-reject. I-reject yung paghuli sa kanya or pag-summon sa kanya. Walang immune sa batas. Dapat. No one is above the law dapat, whether religious o ganyan-ganyan. Pero maganda sa nangyari na yun, sa palagay ko at sa nababasa ko din, nabuksan ang mata ng nakararami na merong flaw din yung batas pertaining dun sa mga religious group. Okay. Example paano yung voluntarism ng mga members ng church? Meron bang sumasaklaw na batas doon kung paano yung tama at hindi tamang pagtrato sa mga volunteer nag-volunteer Dapat ba nasasakop sila ng employee-employer relationship? Hindi, volunteer. Yun nga yung pinopoint out doon. Kaya minsan, yung mga iba hindi ko nila lahat, yung ibang mga pastor, pare o ministro, ganun na lang pagalitan halimbawa yung mga volunteer na as pagmamayari nila o lording over yung mga tao na yun. Dahil hindi sila, dahil walang malinaw na protection. Walang malinaw na law of the land. Okay. Pero ang totoo, may law kasi yung Bible regarding doon kung paano mo itrato yung mga nag-work sa church. Diba? So, kumbaga, nabuksan yung mata ng iba na hindi exempted yung mga
leaders ng church kung paano tamang itrato yung mga manggagawa sa loob ng church. So, magandang avenue din na may mga ganyan para na pag-uusapan din. Kasi akala nila, untouchable eh. Eh bakit? Organization namin to, gagawin namin yung... Hindi eh, kung meron nang abuse sa... Ang dami yun ha. At madaming abuse na unaccounted na hindi pa na-address na yung tao damaged, na alis, manipulated pa. Oo, kasi parang, hindi, para naman kay God to eh. Parang gano'n na yung mentality nila. Meron na bang sikat na nakasuhan ng libel sa loob ng church? Wala tayong alam, di ba? Slander, meron. Pero alam naman natin kung paano mang-ostracize yung ibang mga tao sa church. Meron ba? Wala. Because feeling nila they are untouchable. Anong favorite nilang verse? Do not touch God's anointed. Which is out of context naman. Kaya sinabi yon dahil huwag niyo namang patayin yung mga propeta ng Diyos. Isinugo yan para sa inyong kapakanan. Hindi para hindi ka makatanong. Ma-question. Oo, hindi ganun. So, aralin pa natin yung iba dito. Ayan, workers of miracle. So, hindi naman sinasabi na yung workers of miracle, oy, magkakaroon tayo ng miracle service ngayong Friday. Hindi initiative mo. Initiative yun ng Holy Spirit. Sabi sa akin ni God sa Friday daw. Hindi ganun. Duda na ako sa ganun eh. Yung mga iba, marami pang naniniwala ron. Yun nga nakakalungkot. Hindi ikaw ang nagko-call ng shot ay gusto ko magpagaling ngayon. Sige, sabihin natin meron ng gumagaling. Hindi kasi basehan ang miracle lamang para masabi natin na yung tao na yon is true or fake. Kasi hindi yun ang basihan. Kasi 'di ba even sa Old Testament yung mga magician ni Pharaoh kinopya yung unang salot. Saka sabi ng propesiya, di ba? Baka nga ang Antikristo ay may kapangyarihan. Yun nga So though yung miracles ina-affirm niya yung mga messenger ni God, pero secondary lang yun. Okay? Secondary lang yun. Yung mga miracles, lalong-lalo na yung mga ordained talaga ni God, kasi mahal ng Diyos yung tao, kaya siya nagpe-perform ng miracle. Another pa, yung ministry of help. Yung nag-a-assist, ayan, mga tumutulong sa tao. Sila yung mas generous, sila yung mga encourager. So, ano daw ba ang mga qualities ng tao na may ministry of help? Meron siyang puso na may malasakit. Iyon eh. Mata na nakakakita ng pangangailangan. Okay. Ano Sensitive. pa? Paa na mabilis kumilos upang tumulong. Hindi siya nagdadalawang isip. Mukha na may kagalakan na pagpalain ng iba. Reklamo. Okay. Paa na tawag dito, paa na solid ang pagkakatayo sa katotohanan para hindi tayo tumumba din kasama ng iba, para pwede tayong sandalan. Ano pa? Kamay na malakas para mahawakan o masagip yung mga taong nahuhulog na sa kasalanan. Ano pa? Tao na marunong yumuko para abutin yung mga nangangailangan. Yun daw yung tao na helpful. Walang masamang tinapay dito. Yes. Lahat ba nag-speaking in tongues? Sa ibang church, lahat in-encourage na sabay-sabay. Sabi daw, yung tongues ay communicative gift para makapagsalita tayo sa Diyos at pwede natin itong i-desire. Kapag ang isang individual, feeling niya, hindi siya gano'n nakapag-communicate ng maayos kay God. However, hindi siya para bang requirement para masabi na yung isang tao ay baptized in the Holy Spirit. Kasi isa lang siya sa mga gift. Sabihin na natin, lahat ng tao sa church nag-i-speaking in tongues, wala nag-i-interpret. Babbling naman. Babbling. Hindi nasusunod yung procedure sa loob ng church. Pangalawa, paano naman yung mga bago na hindi naiintindihan yun? Sir, lang ako, no? Sige. Familiar ka ba doon sa full gospel na church? May one half gospel pa ba? Hindi, ibig sabihin, ang intindi ko kasi sa full gospel na church, pinipreach nila yung whole counsel ng gospel. Ibig sabihin, ano yung kabuuan ng gospel? Death, burial, resurrection, and ascension.
Yun yung pagkakaintindi ko dun sa full gospel. Wala lang, natanong ko lang. Pero kasi, may mga full gospel kasi na church na charismatic. Okay. Though ayaw naman natin na maging negative yung connotation ng salitang charismatic. Pero madalas kasi, sa charismatic circle, nagagamit nila yung tinatawag na ad mericudium. Ad mericudium is nag-a-appeal sila sa emotion ng tao. Instead of giving the person the right to evaluate, to discern, to criticize, di ba? To distinguish, to discern kung yung sineshare ba natin sa kanila is tama or mali. Naalala ko din to sa yung for example, magpo-propose yung isang tao sa soon to be wife niya. Wag daw natin silang ilagay sa alanganin na sa gitna ng mall. Sa maraming tao. Siyempre mag-yes yun. Siyempre mag-yes yun. Or kung meron siyang conviction na mag-no, pahiya ka. Mas mainam daw, bigyan natin ng time yung tao na pag-isipang maigi yung kanilang decisions. Dapat kasi nag-feasibility study ka muna bago ka lumuhod. Yun din yung... Hindi yung yun din yung point sa... Huwag tayong madala ng charisma lang. Okay. Huwag tayong madala lang ng galing magsalita. Huwag tayong madala lang na sabihin natin na napaka-oratorical magsalita. There should be a deeper na understanding and study ng scripture bago tayo mag-agree. Again, bago tayo mayari, di ba, yun nga, yung one time na may nagsasabi na yung nagpo-propagate daw ng preaching na hindi daw dapat tawag dito, nagli-lead or nagpi-preach yung babae sa congregation or pastor sa congregation. Ang sinabi is mga young preacher. If we dig deeper, no, even sa Corinthians pa lang at sa book na letter to Timothy, binabanggit na yun. So, wag natin siyang i-discount na ganun. Now, how do we do it? Si Paul ang nagsabi nun. Paul, awayin mo. Si Paul ay hindi younger preacher. So, dun pa lang, invalidated na yung ganong argument and statement. So, to make the long discussion short, i-desire daw natin yung gifts. Hindi pinagbabawal yun. Bakit natin kailangan i-desire? Para mas maging kagamit-gamit pa sa simbahan. However, wag nating i-value yung spiritual gift greater than spiritual fruit. Kasi ang pinaka dapat unang meron tayo is yung fruit ng Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, and self-control. Kung may nakalimutan ako isa, sorry po. Ang point lang natin is, doon muna daw tayo mag-excel. Ngayon, kung tayo is nag-grow na doon sa bagay na yun, then, to further na magamit tayo ni Lord, let's desire and ask for spiritual gift. And yung Holy Spirit na nakakaalam kung ano yung gusto niya na ipagkaloob sa atin, is ibibigay niya yung accordingly yung spiritual gift na yun. Ayun lang. So guys, maraming salamat at magkita tayo ulit next week. Okay. Bye guys. Bye-bye.